Walang imposible sa Lord. Yan po ang ating topic. Your miracle is possible. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, your miracle na hinihintay is possible. Ating Diyos ay nagmumultiply. Ating Panginoon Diyos ay nagmultiply ng 5 tinapay o 7 tinapay at 2 isda. Multiplier ang ating Diyos. Siya ay restoring God. Ni-restore niya ng doble ang kayamanan ni Job. Siya ang Diyos na bumubuhay ng patay. Binuhay niya si Lazaro. Ano ba ang kailangan mo na hindi kayang gawin ni Lord? Sabihin natin, walang imposible sa Diyos. Yung sabihin niyan, ano bang kailangan mo na hindi kayang gawin at hindi kayang isupply ni Lord? Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ang aking pong topic, your miracle is possible. Your miracle. Pag sinabing miracle, hindi kayang gawin ng tao. Pag sinabing miracle, ito'y sa Diyos lang nagmumula. Pag sinabing miracle, imposible, ginagawang posible. At sino lang ang makagagawa ng imposible na magiging posible? Ating Diyos. Kaya mamaya, kakantahin natin kayang-kayan ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Pwede bang awitin muna natin yon? Kayang-kayan, Jesus, na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin mo, walang imposible sa ating Diyos. Naririyan din na awit ang mga nasa online. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, sa hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus. Hanap ka ng sasabihan. Higit pa sa iyong ina. Ibibigay ng Diyos. Mga pangako. Sobra-sobrang pagpapala. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Alam nyo, yung ating mga kapatid na nariyan sa unahan, tumayo kayo. Yung pa sa 2, 3. Tayo kayo. Ito. Ayan. Kasama kayo. Di ba kayo yung mga ginawa ng himala? Tama? Yan pong ating, ginawa kayo ng himala, tama? Itong ating pong itong sunod na hilerang ito, tayo kayong 3. Humarap kayo sa kanila. Yan po ay, bakit ang asawa ay naiwan? Pati yung kapitbahay. Kapitbahay ka, tama? Kasama sa trabaho, Ang mga yan po ay ginawa ng himala ng Panginoon. Pinalaya, nung i-deliverance, lumaya, at ngayon, kung ano yung wala sa kanila, may bago silang sasakyan, maunlad ang negosyo, ginawa ng himala ng Panginoon. Kala ko isang barangay ang dadalhin nyo, na ulan. May bago po ang mga yan sasakyan, pero noong panahon na sila'y bagong dala ni Sister Marisa, nandiyan ka Marisa? Dinala po yan ni Sister Marisa Balmes, tagaroon po sa kanila. Dinala yan bagong-bago, may problema. Malaki, maliit ang problema. Malaki ang problema. Pero ngayon, may problema pa o maliit na lang? Maliit na lang. Yung malaking problema, pinaliit na lang ni Lord. Palakpakan natin.
Dating walang sasakyan, may bagong sasakyan. Ang negosyo ay aandap-andap. Ngayon, maunlad na. Ilan na ngayon ang tauhan mo? Na dati noon wala ng tauhan dahil bankrupt na. Ngayon, ilan ang tauhan? Ilan? Doble-doble. Sabi mo sa iyong katabi, pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, doble-doble ang pagpapala ay tatanggapin mo. Palamakan natin si Lord. Thank you. Ang Diyos ay, kung ako po'y iisa-isahin ko kayong patatayuin sa ginawa ng himala, sino rito ang ginawa ng himala pa ni Lord? Bukod sa akin. Bawat isa, ginawa ng himala. Tama ba, Sister Gina? Sister Gina Brocal? Ang Diyos ay mabuti. Ating nakakasama. Pag sa ganda naman yung sumayaw. Yan po ay nung dinala ng Panginoon, dito ay may problema. Ngayon, okay na. Palakpakan natin si Lord. At sila mag-asawa, pagdadating po ang kanyang asawa, ay talagang namimiss niya ang gawain. Every 35 days lang yata na, for the glory of God. At nakasama natin dito sa anniversary, at siya ay sumayaw. Ilang buwan ka lang pa? May isang taon? Wala pa eh. Ilang months? 4 months. Palakpakan natin si Lord. Lumalago, Sister Gina. Biyaya ng Panginoon. Bakit? Kapag ginawa po natin seryoso ang pakikinig, ng ating intensyon sa pagpunta ay hindi para magpa-attendance. Ng ating intensyon sa pagpunta ay gusto nating makilala pa ang Panginoon. Seryoso tayo una sa relasyon sa Diyos. Seryoso tayo sa pakikinig. Seryoso tayo na maunawaan ang itinuturo mula sa Biblia. I tell you, ang imposible ay gagawin ni Lord posible sa buhay mo. Itong mga nasa unahan, biyaya ng Lord. Itong mga nasa unahan, ginawa ng himala, Micaela. Tingnan mo, si Micaela dati naandyan laang. Aba ngayon nagtuturo ng kids at kita nyo yung mga tinuruan niya ng mga children. Aba, ikaw ba nagturo? Ayun, biyaya. At naririto na, umaawit na sa stage. Palakpakan natin si Lord. Salamat sa mga butihing anak ng Diyos na nag-aalaga. Nag-aalaga. Una, si Lord, through the Word, pero ibinibigay ko sa mag-aalaga. Ito mga nasa unahan, ginagawa ng himala ng Lord. Tama ba, Pastora Crisel? Pastora Crisel, dating attendance, ngayon nagtuturo na sa third service. Yan po ang ating youth pastor dito sa J1 Bawan. Pastora Cel, ginawa ng himala ng Lord. Why? Anong topic natin? Your miracle is possible. Miracle ang ginawa ng Panginoon kay Pastora Cel. Si Pastora Cel, nung dalhin doon sa Ozone bilang, ano nga ang position mo doon? Marketing. Sa marketing department, ngayon, sa 10 o 12 branches ng Ozone Wellness Clinic. Ilan po? 12, 10. 10 branches around the Philippines. Napili ang Pastora Cel for the glory of God dahil walang imposible sa Lord. Miracle talaga yun. Siya ang napili among 10 branches na siya ang overall na humahawak for the glory of God para sila'y turuan una ng Word of God at turuan kung papaano ang mga pasyente na dinadala ng Lord ay maging maayos ang trato. Palakpakan natin si Lord. Anointed eh. Sabi mo sa iyong katabi, anointed ka eh. Kaya it makes difference because of the anointing. Si Bes, ilang promotion ang natanggap mo? Hindi na mabilang. Parang taon-taon may promotion. Parang taon-taon. Itong mag-inang ito. Talagang hinahabol ng blessing. Amen. Why? Ang miracle ay posible. Ang himala. Hindi ko alam ang iyong pinagdadaanan. Pero dahil ang Panginoon ay Diyos, na siya lang talaga ang pagmumula ng himala. Ang himala, pag sinabing himala, imposible ah.
Imposible yung maraming bukol kay Reb na walang operasyon ay gumaling. Sinong gumawa nun? Panginoon. Ano ba yung problema mo na hindi kayang solusyonan ni Lord? Ano ba yung problema mo na iisipin mong napaka-imposible sa Lord? All things are possible. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Bilang estudyante, ito may naisa kalusugan. Ano man ang iyong pinagdadaanan, pansamantala lang yan. Gusto ni Lord bumuo ng magandang patotoo mula sa iyong nararanasan. Sino naniniwala ron? Taas ang kamay na nagsasabing, gustong-gusto ni Lord gumawa ng magandang patotoo sa buhay mo. Siya ang pagmumulan ng lahat ng imposible. Napaka-imposible na napakaraming 5,000 daw yung lalaki. During the time of Jesus, ilan ang lalaki? 5,000. Hindi pa kalbilang ang mga bata at mga babae. Sila'y mga nagugutom. At sabi ni Jesus, anong nariyan mo? Anong nariyan? 50 tinapay, 5 lang, at 2 isda. Ang pakakainin, 5,000 ang lalaki. Bukod pa ang babae at mga bata. Pero anong nangyari? Nagpasalamat ang Panginoong Hesus mula sa 5 tinapay at doon sa ibang chapter ay 7 tinapay at 2 isda. Lahat ay napakain at may natira pang 12 bakol. Multiplier si Lord. At kita natin, pinatunayan sa atin, kalahating milyon ang hawak natin. Ilang milyon na ito? Hindi ito 20 milyon, 30 milyon. Kasama mga kagamitan. Baka ito 50 milyon na. Multiply ni Lord times 5 ang kalahating milyon, 500,000. Kung ito'y 50 milyon na, hindi ko alam. Basta si Lord ay multiplier. Sabihin mo siya ang katabi, excited ka ba na ma-multiply ni Lord ang blessing mo? Naniniwala ka ba na i-multiply ni Lord ang blessing mo? Sabihin natin, Lord, naniniwala kami sa iyo. Kaya mo pa rin gawin ang i-multiply kung anong hawak ko. Magiging tapat ako sa iyo. Bakit? Minultiply niya ang tinapay. Nagpasalamat siya. Kapag ikaw ay may pusong mapagpasalamat sa kakaunti, yan na ang simula ng himala na i-multiply ni Lord ang hawak mo. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kapag natuto kang magpasalamat sa konti mong hawak, i-multiply ang kaunti at pararamihin ni Lord. Sabihin natin, ngayon na Lord, magpasalamat ka. Lagi kang magpasalamat, Lord, salamat, kaya mo itong i-multiply. Gagawa siya ng paraan. Jesus saves, Jesus heals, and Jesus delivers. Job chapter 5 verse 9. Pakibasa po. Sapagkat gumagawa siya. Sinong siya? Ang Diyos. Sabay-sabay po tayo. Gumagawa siya ng mga kahangahangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Sabihin natin, kahanga-hanga ang gagawin ni Lord. Sa panalangin mo, kamangha-mangha ang inihanda ni Lord na tugon sa iyong panalangin. Katangian niya ni Lord, basa uli hanggang mag-sink in. 1, 2, 3, go. Gumagawa ang Diyos ng mga kahangahangang bagay at mga himahila, hindi kayang unawain o bilangin. Tumayo ka ngayon, gawin mong personal. Gawin mong personal. Sabihin mo yan sa sarili mo. Father, in the name of Jesus, by the working power of the Holy Spirit, let your holy word, powerful word, manifest as we speak. Manifest to our prayer requests. Manifest to our kung anumang problema. Mag-manifest ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay sinabi mong hindi babalik sa iyo
nang hindi gaganapin ito ang iyong nasa. Maggaganap ang aming sasabihin ngayon mula sa Job chapter 5 verse 9. In the name of Jesus. Father, we ask in Jesus' name, through the power of the Holy Spirit, tulungan niyo po ang bawat isa na ito ay lumabas sa bibig ng punong-puno ng pananalig sa tunay na Diyos na makapangyarihan, gumagawa ng himala. Kayo ang Diyos na nagpadilat ng mga bulag, ng mata ng mga bulag, at nagkaroon ng paniin. Kayo ang Diyos na humawi ng karagatan para mga Israelita mula sa Egypt na pinalaya nyo'y makatawid ng dagat at makapunta sa Promised Land. Kayo ang bumuhay kay Lazaro na namatay na ng ilang araw pero binuhay nyo. Kayo, O Diyos, ang nagpalakad sa mga pilay. Kayo, O God, ang gumawa ng himala doon sa babaeng dinurugo, Lord Jesus. Nakita mo ang pananampalataya. Ngayon, banal na Diyos, kayo ang aming Diyos na tinatawagan, na naritong kasama namin, na hindi kayo titigil sa paggawa ng himala, dahil kayo'y Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Your miracle is possible to everyone. Your miracle, Lord, is possible to everyone. Kaya ngayon, ilalabas ng aming mga labi ang iyong salita at magkaroon ito ng kaganapan sa aming lahat. Father, I ask in Jesus' name. Say amen. Ibukan natin ngayon. Gawin natin personal. Taas natin ang ating kamay, dalawang kamay. Sapagkat gumagawa ka, O Diyos, ng mga kahangahangang bagay at mga mahimalang hindi kayang unawain o bilangin, kaya sa iyo ako nananalig, banal at makapangyarihang Diyos. Ilagay natin ngayon ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Itaas natin ang ating kaliwang kamay. At sabihin natin personal, sapagkat gumagawa ka sa buhay ko, aking Diyos, ng mga kahangahangang bagay sa aking mga panalangin, sa aking mga kahilingan, pang personal, pang pamilya, pang ministry, pang negosyo, at ang mga himalang hindi kayang unawain o bilangin ay mararanasan ko in the name of Jesus. Father, in Jesus' name, by the working power of the Holy Spirit, mararanasan ko ang himalang nagmumula sa inyo dahil walang imposible sa iyo, O Diyos. Sige, sabihin mo ngayon ang kahilingan mo. Yes, O Father God, dito pa lang sa Job chapter 5 verse 9, na kayo'y gumagawa ng himala, kamangha-manghang bagay, hindi kayang unawain at bilangin, iparanas nyo sa mga nasa online, iparanas nyo sa aming lahat na narito, iparanas nyo sa mga dumalo kaninang first service, iparanas nyo ang iyong salita, ang iyong pangako, iparanas nyo kung sino kayo. Kayo'y provider, kayo ay healer, kayo'y miraculous God, kayo ay God of breakthroughs, the God of miracle, the God who multiplies, the God who restores, the God who open doors for the blessing to flow in our lives, the God who shut the door for the enemy in our lives, in our family, in our ministry, in our businesses. You are the God who open doors of opportunity. You are the God who open doors for breakthroughs, who open doors for miracle, who open doors, my Lord, sa mga kamangha-mangha at mga himalang bagay na hindi namin naunawaan. Unstoppable miracle ay mararanasan namin
day by day, at all times. In Jesus' name. To God be the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Sino dito ngayon ang handang magpatotoo na the unstoppable miracle of God in your life? Huwag kayong pumayag na ako lang ang ginawa ng himala ng Lord. Huwag kayong pumayag na sila lang. Sila lang. Lahat tayo'y kayang gawa ng himala ng Panginoon. Sa anumang sitwasyon, sino mang ating ipinagpe-pray, kayang-kayang gumawa ng himala ang Diyos dahil walang mahirap sa Kanya. Palakpakan natin sama-sama, walang imposible sa iyo, Lord. Napakabuti mo. You can take your seat. Malaking himala na. Hindi lang ito, 500,000 na ito'y minultiply at meron pa tayong extension. Ganon din ang mega church. At nung anniversary, bumibirit ang ulan. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ang tema ng anniversary, kayo'y gumagawa ng kamangha-mangha. Yan po ang ating anniversary team. Panginoong Diyos, sa anniversary bukas. Pero ang weather forecast ay nagsasabing may bagyo at may padating pa. Lord, hindi namin hinihintay. Salamat, Panginoong Diyos, may patutunayan kayo. Tuloy ang anniversary at maraming dadalo. At nakita natin, biyaya ng Panginoon nung anniversary, napakatagumpay. At maraming dumalo for the glory of God. Itinuro po ng Panginoong Diyos, alam kong galing yung kay Lord. Ang sabi ko, ang bata hindi mahuhulog. Galing doon, nakakayat na agad doon sa taas. Sabi ko sa Panginoon nung night, even the morning ng anniversary, sabi ko, Lord, kayo rin naman ang pinanggalingan ng panalangin na, Panginoong Diyos, kung uulan naman, wag po ninyong ipahintulot ng linggo dahil ang mga tao ay nagugustuhan pang matulog pag malamig. Lalo na po pag anniversary, Lord. Sabi ko, matagal kong laging iniiling sa inyo, kung uulan at kailangan din ng ulan, kailangan ng mga pananim ang ulan, i-request ko lang, Lord, kung pwede, wag naman linggo at ang mga tao ay talaga namang dating na-attend, minsan ay napapalimlim sa tulog, pero hindi ka kasali raon. Kaya nung anniversary, sabi ko, Lord, anyway, kung umuulan pa rin, matetest mo naman ang bawat isa. And praise be to God, punong-puno tayo for the glory of God. Palapakan natin si Lord. Gumagawa siya ng mga kahanga-hanga. Sino ritong umaasa na ang Diyos ay hindi patapos sa iyo at may gagawing kahanga-hanga at matinding himala ang Diyos sa buhay mo? Hindi po ito patagalan ng attend. Hindi po ito paramihan ng narinig. Kahit ikaw ay bago, kaya kang gawa ng himala ng Lord. Ang unang himalang kailangan nating ipagpasalamat ay nung makarinig tayo ng mensahe ng kaligtasan at nung araw na yon na tayo nag-surrender ng buhay, ligtas agad tayo. Sino rito, nung ipanganak ka spiritually, ikaw ay palangit? Anytime na ikaw ay kuhanin ng Lord, sigurado kang langit dahil nasa iyo si Holy Spirit. Sino rito ang naniniwalang nasa iyo si Holy Spirit mula na magsuko ka ng buhay at dahil nasa iyo si Holy Spirit, sigurado kang palangit. Pumalakpak, nasa iyo si Holy Spirit, sigurado ka, sigurado ka, sigurado ka. Yun po ang pagkakaiba natin. Ang walang Holy Spirit, hindi po yan papasok sa langit. Patay ang espiritu ng taong walang banal na Espiritu Santo. Kasama po yan sa devotion natin. Ako'y tuwan-tuwa sa Book of Romans. Nakalagay doon, buhay ng inyong espiritu dahil ng banal na Espiritu Santo. Pero kapag wala sa isang tao ang Holy Spirit,
patay ang kanyang espiritu. Walang relasyon sa Diyos. Kaya ang unang himala na tinanggap natin ay nung tayo mag-surrender ng buhay, inanyayahan si Jesus Christ, himala na sumama na sa iyo ang Diyos at hindi ka na niya iniwan at pinabayaan. May kasama tayong makapangyarihang Diyos. Sino ang masaya na alam mo sa sarili mo, may kasama kang makapangyarihang Diyos? Ipalakpong mo ang iyong kamay. May kasama tayong makapangyarihang Diyos. Nakagaya ng ating inaawit, pinaalalahanan tayo, hindi niya tayo iiwan. Pag nakasala, iiwan ka? Hindi. Tingnan mo ang magulang mo pag ikay nagkasala. Ikaw ba'y itinatakwil? Hindi. Higit diyan ang Diyos. Pero wag mo namang sasadyaing magkasala dahil ikaw ay binago na ng Diyos at nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo. Ang pinananahanan ni Holy Spirit ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Humanap ka ng 3 sasabihan niyan. Parang iba yata din sa second service. Sabihin mo, ang pinananahanan ni Holy Spirit ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan ang isa sa katangian ng totoong may banal na Espiritu Santo. Walang imposible sa Diyos. Kaya ang mga tao ay nababago kasi pinananahanan ni Holy Spirit na siyang bumabago sa buhay ng tao. Ang totoong may Holy Spirit, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang totoong may Holy Spirit, pag nagkasala, hindi siya mapakali na hindi siya hihingi agad ng tawad o kaya magpapatawad. Yan ang may banal na Espiritu Santo. Yan ang himala na galing sa Lord. Himala! Ikaw na dating matagal magpatawad, nung mapa sa iyo si Holy Spirit, hindi ka na mapakali nang hindi magpapatawad at hihingi ng tawad. Himala yun. Why? Si Holy Spirit yun. Palakpakan natin si Holy Spirit. Gumagawa siya. Kahanga yun. Na dating lasinggero ngayon hindi na. Dating madyugero ngayon hindi na. Yan ang mga himalang sinimulan sa iyo at sa akin. Dating chismosa ngayon hindi na. Dating utangera hindi na. Hindi nagbabayad. Okay lang mangutang kagaya ko sa bangko. Pero nagbabayad. Amen? Himalayo ng Lord. Ang unang himalang ginawa sa iyo at sa akin nung tayo baguhin. Palakpakan natin si Lord. Hindi kaya yan ng tao. Hindi kaya ng magulang mo na ikaw ay baguhin. Hindi kaya ng sino man. Pero ang ating Diyos, sa Kanya ay walang imposible. Gumagawa siya ng kamangha-mangha. At ang paggawa niya ng himala, anong sabi roon? Hindi kayang bilangin at unawain. Mabibilang mo ba ang himala na gagawin ng Diyos sa'yo? Ilakas natin ang sagot. Tanungin mo yung katabi mo. Kaya mo bang bilangin ang gagawing himala ng Diyos sa buhay mo? Anong sagot? Sabihin natin, salamat sa Lord, hindi ko kayang bilangin ang himalang gagawin mo sa buhay ko. Ibig sabihin, magpapatuloy, 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 magpapatuloy. Magpapatuloy ang himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa bawat aspeto ng buhay mo. Dahil hindi kayang bilangin. Ang ipapatotoong ka lang sa inyo ngayon ay kaya niyong bilangin. Pero yung the rest, hindi niyo alam kung papaano. Daily gumagawa ng himala ang Lord sa buhay ko. Narito ako ngayon, isang buhay na patotoo na kung hindi ako ginawa ng himala ng Panginoon, sa dami ng bukol, malalaki ang bukol, 1996. Hindi kayang operahin ang mga bukol. Hindi pwedeng pakialman dahil ako'y buntis. Pero dahil ang Diyos natin ay gumagawa
at kumikilos sa kamangha-mangha at hindi kayang bilangin ang Diyos natin ay mapaghimalang Diyos. Mga bukol na malalaki at maliliit, walang kinalaman ang doktor at walang ininom na gamot. Natunaw ang bukol, nakalabas ang bata na ngayon ay isang pastorahan na nasa Regina sa Canada. Malaking himala na ako ay may bukol na pala, hindi ko pa alam. Lumaki ang bukol. 7.9 umabot. Yung 7.9 umabot ng 7.9. Hindi ko naramdaman nung ako'y hindi buntis. 5.5 lumalaki at maliliit. Wala akong naramdaman. Himalaya ng Diyos. Alam ni Lord, mas maganda ang patotoo ko na lumaki ang bukol na hindi ko naramdaman, na saka nalaman nung ako'y buntis na hindi na ako kayang operahin. Mas maganda ang patotoo na ginawa ni Lord. At maganda ang patotoo na gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos sa buhay mo, buhay ko, sa buhay mong nasa online. Sino ang gumawa noon? Para hindi ko maramdamang lumalaki ang bukol. Si Lord. Ngayon, marami tayong ipinagpe-pray. 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, masakit na raw. Pero napakabuti ng ating Diyos. Umabot ng 7.9 centimeter, umabot ng 5.5 centimeter, pati yung ovaryo. At maliliit pa, wala akong naramdaman. Saka ko lang naramdaman nung hindi na ako pwedeng operahin dahil 2 buwan ang ipinagbubuntis ko. Salamat sa Lord, pinatunayan niya, walang imposible sa Kanya. Walang pwedeng gawin ang doktor dahil ako'y buntis. Walang pwedeng inuming gamot dahil ako'y may baby. Walang kinalaman ng doktor, walang kinalaman ng gamot, natunaw monthly ang bukol. At nung ilabas ang bata, nung ako'y cesarean, walang nakitang bukol kahit isa. Ang Diyos natin na hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Hindi siya namimili ng gagawan. Karakter ni Lord ang gumawa ng himala. Sa finances mo, sa buhay mo, sa kalusugan, ano ba ang kailangan mo? Ang Diyos natin ay Diyos na mapaghimala. Nagawa lang siya ng magandang patotoo. Tatayo kayo rito at kayo rin mismo ay magpapatotoo. Una niyang ginawang himala ay yung ako'y mabago nung mag-surrender ako ng buhay ko sa Panginoon. Padalwa, nung pagalingin niya ang sinusitis, hanggang Maynila ako'y nagpapacheck up, kailangang operahan. From 1983, ako'y nagsasuffer. Masakit ang ulo. May sinus. May problema. Lagi akong kay Dr. Palacio nagpapasanksyon. Mga greenish, yellowish ang naaalis sa ilong ko. Dumating ang 1986 nung ako'y makakilala sa Panginoon. Nalaman ko ang Panginoong Yesus ay gumagawa ng himala. Nalaman ko na si Kristo ay hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Sabi ko, Lord, kayo'y Diyos na mapaghimala, gawan niyo ako ng himala. At naniniwala ako sa inyo, hindi na ako maoperahan. True enough, hindi na ako naoperahan hanggang ngayon. Pinagaling ni Dr. Jesus. Manampalataya ka. Kailangan lumabas sa ating yan ang number 1 faith-filled. Language of faith ang maririnig sa'yo. Sabihin mo kung sino si Lord. Sabihin mo yung pangako ng Panginoon sa iyong sitwasyon. 2 bagay. Kapatid, itong ituturo ko sa inyo, based on my experience at experience ng mga naroroon na nababasa natin. Yan experience ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Pinasasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi sila sumamba.
Ang sabi sa kanila, pag hindi kayo sumamba sa ribultong ginawa, dadalhin ko kayo, sabi ng hari, doon sa pugon. Palibhasa, buo sa kanilang puso ang pananalig na buhay ang Diyos, hindi sila pababayaan ng Panginoong Diyos. Hindi sila sumamba at inihagi sila sa pugon. Ang ginawa ng Panginoon, sinamahan. Ang 3, naging 4, sinamahan ng Diyos. Kapatid, ikaw at ako ay may kasamang Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nangihina. Yung next verse. With God's power, Ephesians 3:20. Ito pong aking binuo ay 4 points. Pero hanggang lang ako ng first part. Why? Minemeditate ko po bawat word. Ano mineditate po natin kanina? Job chapter 5 verse 9. Balik mo muna ako doon. Balik mo muna ako doon sa Job chapter 5 verse 9. Kailan po ito ibinigay sa akin? Itong word na ito. Makinig kayo, part of my testimony. Kailan po yan binigay ng Lord sa akin? Yan pong Job chapter 5 verse 9 ay ibinigay sa akin ng Lord nung ang aking 2 anak ay sabay na may dengue. Isang college sa LPU at ang isa ay elementary. High school, I mean. Narito ba si Emmy? At wala. Wala ka dito. Wala. Si Emmy po ang witness. At saka the rest ng narito. Sabay may dengue ang aking 2 anak. Nung time na yon ako may dinideliverance. Na galit sa akin. Ang karga. 2 kong anak ay sabay may dengue at maraming rashes. Pero ayaw nilang umabsent. Ang sabi sa LPU ng professor ng pastorahan na, nung time na ako'y may dengue na ganyan, ako'y nasa ospital. Bakit ikaw ang lakas-lakas mo? Pinatingnan ko ang platelet, bumababa. Sabi ko, mga anak, gusto ko na kayong i-ospital. Kasi nga, dengue. Ang daming rashes. Bumababa ang platelet count. Ayaw nila. Buti na lang ayaw. Pero sabi ko, bilang nanay, ayaw kong ma-extreme. Panginoong Diyos, ang aking anak na si Hanay magdidibo. Pero gusto ko pa rin silang i-ospital. Pero hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Bigyan niyo po ako ng word. Kung anong dapat kong gawin. Ayaw kong ma-extreme. Bigyan niyo ako ng word. And praise be to God. Ganyan ang hihingi natin. Bigyan mo ako, Lord, ng word. Binigay yan sa akin ni Lord. Hindi ko alam kung ipau-hospital ko, bagamat gusto ko, pero ayaw ng mga anak ko. Praise God, ayaw nila. Pero ayaw ko pa rin, sabi ko, Lord, mangyari ang gusto mo, hindi yung gusto nila, hindi ang gusto ko. Kailangan ko, Panginoong Diyos, ng word. Binigyan ako. Job chapter 5 verse 9. Sabi ng Panginoon in English, God works in wonders that cannot be fathomed. Sa Tagalog po yan. And miracle that cannot be counted. Sabi ko, wow, Lord, nagawan mo na si Hana ng himala at ang aking bunso, ginawan nyo ng himala. Si Hana nung nasa tiyan ko, gagawan nyo Lord ng himala. Hindi ko sila i-hospital. Sige, Lord. Ang liwanag Ang himala ng Diyos ay hindi kayang bilangin. And praise be to God. Nakapagdibongan ako dyan po sa tapat ng Bawanay, nagpuntang apostol. Ibinigay ko yung verse na yan. May peace ako dahil may word of God ako.
Ang mga may Word of God na pinanghahawakan sa kabila ng problema, may kapayapaan. May peace ako. Hindi ko sila in-hospitalan. Praise be to God. Tumaas na ng tumaas ang platelet count. Hindi na sila na ospital, ginawan sila ng himala. Palakpakan natin si Lord. May peace ka. Alam ko, lahat tayo dito, alam natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. May peace tayo sa kabila ng problema dahil alam natin ang pangako ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya nang hindi niya gaganapin. Tapat at banal makapangyarihan ng ating Diyos na pinananaligan. Gagawa siya ng himala sa buhay mo. Hindi na sila na ospital. At ngayon, patotoo ko na sa inyo. Lagi niyo sabihin kay Lord, Lord, gusto ko rin makaranas ng mga himala dahil hindi pala kayang bilangin. Kaya po bang bilangin ang himala ng Diyos? Hindi. Mabibilang mo bang inihandang himala ng Diyos sa buhay mo? Magpatotoo ka lang. Magpatotoo ka lang. Ephesians 3:20. Ang ganda nito, easy to read version. With God's power working in us, He can do much more than anything we can ask or think of. Higit pa raw sa ating hinihingi ay kayang gawin ng Diyos na kumikilos sa iyo. With God's power, tanong, kanino kikilos ng higit pa si Holy Spirit? Sa unbeliever o sa iyo bilang anak niya? Sa atin. Kasi tayong pinananahanan ni Holy Spirit. Kaya ang sabi niya, with God's power, saan nagmula yung kapangyarihan na kikilos sa iyong sitwasyon? Kay Holy Spirit. Kikilos sa iyo si Lord. Pangungunahan ka niya. Huwag mo lang siyang pangungunahan. Pero bakit minsan, ang feeling ng iba, parang ng Lord ay tahimik lang. No. Tanungin ko po kayo, ang kapangyarihan po ba ni Holy Spirit ay lumalakas at nangihina? Ano pong ating sagot? Laging makapangyarihan ang banal na Espiritu Santo. Sa buhay ko at sa buhay mo. Pero bakit sa iba ay parang antindi ng kapangyarihan niya? Nasa tao po yun. Wala sa banal na Espiritu Santo. Si Holy Spirit ay Diyos at ang kapangyarihan niya. He is the all-powerful God na nasa iyo at nasa akin. Kung bakit hindi maramdaman ng iba ang kilos ng banal na Espiritu, more about self. Laging patungkol sa sarili. Sobrang sensitive. Maramdamin. Matampuhin. Puro sarili. Hindi tuloy maramdaman ang Lord. Pero wala ritong gayaan. Hello? May kausap ka. Masyadong ang tinututukan ay problema. Hindi na tuloy maramdaman na ang Holy Spirit na nasa iyo ay makapangyarihan na sa kabila ng problema, kaya kanyang gawing mapayapa at panatag. We are not fighting from healing. Or we are not fighting for healing. We are fighting from tayo'y pinagaling na. Sa latay ni Jesus, ikaw at ako'y gumaling. We are not fighting, Lord, bigyan mo ako ng kagalingan, no. Sabi ni Lord, sa latay niya, gumaling ka na. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Anong sabi niya? Sa mga latay, lagay mo nga ako doon, yun ay nasa bandang huli pa eh. Sa latay ni Jesus ay gumaling. Tinas ako dyan ni Lord. For the glory of God, si Lord ang bida. Pero, dadaan ka sa testing.
para may patotoo ka kung gaano kabuti ng Diyos. Nariyan ang asawa ko. 10 gabing naghahakot ng mga dadalhin sa crusade. Inner healing and deliverance. Wala na dyan si Flor. Bit-bit, muson, masama ang daan. Sobra akong tired noon. Huling gabi, 10 gabi ng krusada, pagod na pagod, nilagnat po ako. Sobrang fever. Ang kamay umuuga sa sobrang fever, high fever. Araw po yun ng Friday. Katatapos lang marahil ng crusade. Birthday po ng apostle. Sabi ko, nag-message ako ng araw ng Sabado. Sorry po, Bishop pa yata noon. Hindi po ako naka-attend ng inyong birthday. Ako po kasi hindi po ako makabangon. Yung mga baya. Ay, iba yon. Iba pa yung testimony yon. Ito pala, crusade. Iba pa yung ang apostle ay hindi ko napuntahan ang birthday. Ang sinasabi ko, after po ng crusade, meron palang lilitaw na bayeke dito. Makinig kayo. Lagnat na lagnat ako ng araw ng linggo. Araw ng Biyernes, Sabado, Linggo. I'm not fighting for healing. I'm fighting from healing. Nilabanan ko si Lord ang bida. Sabi ko, magko-communion ako. Sa communion, may tatanggapin akong himala. Lord, patutunayan niyo ang benepisyo na sa Holy Communion may himala. Tapikin mo muna ang katabi mo at may natulog yata. Nagkukwento na nga ako Sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng pigilan ng kama. A-attend ako, uuwi akong magaling na magaling, magko-communion ako. We need to speak the language of faith. Hello? Yan ang number 1 For you to receive the miracle. Dahil alam natin, Ephesians 3:20, God is at work in us. Nasaan na yun? Nawala. PowerPointer. God's power working in us. He can do much, much more than anything we can ask. Higit pa raw sa ating inihingi at iniisip, igagawin ni Lord. Dahil siya'y kumikilos. Panginoon Diyos, ako'y a-attend. Hindi ko lang kayang magmaneho. Doon pa po na-attend noong time na yon, nung time na naranasan ko. May uutaw na bayeke, sabay. Pero ang magandang balita, nag-communion ako. Doon po sa Batangas, wala pa po tayo dito noon. Naganap ang sinabi ko, Lord, magko-communion ako, uuwi akong walang fever, malakas ako, gawan niyo ako ng himala. Naganap. Hindi na lumutang ang bayeke, umuwi akong malakas na malakas at walang fever. Nung pumunta ako'y may fever, umuwi akong magaling na magaling. Bakit? Walang imposible sa Diyos. God's works. Bigyan mo ng chance ang Lord sa sitwasyon mong hindi maganda na kanyang pagagandahin. Sabihin mo sa iyong saliwat, kaliwat, kanan, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na kumilos. Kumilos sa sitwasyon mong hindi maganda. Bigyan mo ng pagkakataon ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo kung sino ang Panginoon. At gagawin niya. Siyang healer. Kung ikay may karamdaman, sabihin mo, si Lord ang healer. Yan po ang ginawa ko nung ako'y maraming bukol. Na walang imposible sa Kanya. Ang gagawin natin, number 1,
the language of faith. Pakita mo nga yung akin, number 1 dyan. If we want to experience, pero babalik pa rin tayo ha. If we want to experience miracle, we need, number 1, action. 1, always speak the language of faith. Why? He will have whatever he says. Mark 11:23. Mapapasayo daw ang hinihingi mo kapag nagsalita ka ng may pananampalataya. Huwag mong sasabihin, kung ano man ang sinabi ng doktor sa'yo, huwag mo nang ulit-ulitin. Ano mang sitwasyong hindi maganda, huwag mo nang ulit-ulitin. Kung may pangangailangan ka, God will gonna provide. Kung may sitwasyong imposible, God will do the impossible to make it possible. Have a language of faith. At doon sa, ibalik mo uli ako doon, yan po ang number 1 na, hanggang number 1 lang po ako eh. Always speak the language of faith. Sabihin natin, I will have whatever I will say. Tayo kayo, I will have whatever I will say. I am speaking, the surprises is coming. I will have whatever I speak. Magkakaroon mula sa aking sasabihin. I have a language of faith. Andiyan na ang mga hinihintay ko. Sabihin mo ngayon, ano bang hinihintay mo? Sabihin mo, provision, protection, breakthroughs, favor, maunlad na negosyo. Come on, open your mouth. I will have whatever I will say. Favor, promotion, miracle, orderliness, miracle ng buhay na ipinagpe-pray mo, I will have whatever I say. Mangyayari ang aking sinasabi. Mas magiging masaya ako kaysa dati. Palakpakan natin si Lord. Yan po'y huwag niyong kalilimutan. Balik mo ako doon sa Ephesians 3:20. Ano pong sabi sa Ephesians 3:20? With God's power working. Saan kumikilos po ang Holy Spirit? Kanino? Sinong kinikilusan dito ni Holy Spirit? Taas ang kamay ng kinikilusan. Tanungin ko kayo. Anong oras ang best na panalangin? 3, 6, 9? Nais ko pong sabihin sa inyo. At all times, it is a best time to pray. Sabihin mo sa iyong katabi, at all times, it is a best time to pray. Kahit nasaan ka, yun ay best time to pray. Lalo sa mga sitwasyong hindi mo maunawaan, sitwasyong may pray agad sa Ama. Ano pong gagawin? Pray to the Father. In Jesus' name, tanong, padalawang tanong. Nangihina po ba ang kapangyarihan ni Holy Spirit? No way na manghina. Pero bakit hindi maramdaman ng iba? Because of full, sila'y puspos ng sarili nilang gusto. Pag ikaw ay nag-unload, ayan na, dyan mo na mararamdaman. Si Holy Spirit ay laging kumikilos. Palakpakan natin si Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. At kung tayo mananalangin ng morning para sa buong maghapon, huwag mo rin kalilimutang manalangin because God's power working in us. Ipagpe-pray mo bago matulog, invite mo si Holy Spirit. Why? Eh, doon ka lalo walang laban dahil ikaw ay tulog. Andiyan ba tayo? Anong laban mo? Itulog ka.
I remember, bago-bago ilang years pa lang akong Kristiyano, God's power works in me, even tulog. Hindi ko pa alam na hilingin kay Holy Spirit na ako'y i-guide niya sa pagtulog. Ang napanaginip ko'y puro nakakatakot. Buti na lang, trained ang J1 family nang laging sinasabi, ang mga sumasampalata ay may kapangyarihan. Sila man ay matuklaw ng ahas ay hindi maaano. Nung ako'y managinip na ako'y tinuklaw ng ahas, binanggit ng bibig ko, matuklaw man ako ng ahas, hindi ako manaano. Tingnan niyo, hindi ako naano, buhay ako. Panaginip yun. Hello? Bakit ko yun nasabi? Alam ko bang panaginip yun? Kayo ba pag nananaginip, alam niyong nananaginip kayo, di ba hindi? Akala mo totoong-totoo. What you practice. Kahit sa panaginip, daladala mo yan. Nag-practice ka. Ginagawa mo lagi. Matuklaw man ang as, di maaano. Kaya sa panaginip, yun ang sinabi ko, that's the word of God. At naalaala ko rin sa panaginip, bago akong Kristiyano, tago akong binobombard ng mga panaginip na nakakatakot. Sino rito, bagong Kristiyano, minsan wala kayong mapapanaginip nakakatakot, pero doon sa panaginip, labanan nyo ng Word of God. Amen? Labanan nyo ng Word of God. Noon pa yon, ngayon wala na. Hinihiling ko lagi sa Holy Spirit, Lord, kahit sa aking pagtulog, maging sa panaginip kayong kumilos. Hilingin nyo yan. Noon, di ko pa alam yun eh. Nanaginip pa naman ako. Kumunoy! Yung alam yung kumunoy, yung putik, tapos may mga ano. Ako'y nasa pilapil. Sabi ko, oh Lord, salamat, pinakikita mo ang iyong protection sa buhay ko. Ang iba yata'y nalunod na sa kumunoy, ako naririto buhay na buhay. May kasama akong Diyos. Kahit sa panaginip, tagumpay ka bilang anak ng Diyos. At wala ritong, ano nga yung nararanasan ng iba sa panaginip? Bangungot. In Jesus' name, walang babangungotin. Dahil kasama mo si Lord. Bago ka matulog, ikaw ay magpe-pray na kasama mo si Lord. Palapakan natin si Lord. Walang imposible kay Lord. Luke 1:37. For with God, basahin natin. For with God, nothing shall be impossible, sapagkat walang imposible sa Diyos. God can do anything, and God is always ready to perform miracle in your life. Sabi mo yan sa iyong sarili. God is always ready to perform miracle. Sabi mo sa humanap ka na tatlo, handang-handaan ng Diyos na gumawa ng himala sa iyong panalangin. Handa ang Diyos. Handa ka ba magpatotoo? Handa ka ba magpatotoo? Handa ka bang manalig sa Panginoon na hindi siya nagbabago? Imagine niyo bago pa lang akong Kristiyano. Ito po kasi, mahalaga to. Ang ipapaalala ng Panginoon sa iyo at sa akin ay kung ano ang ating narinig mula sa kanyang salita. Kung anong iyong narinig, kung anong iyong nabasa, kung anong naunawaan mo sa pagdating ng pagsubok, yan ang ipapaalala sa iyo ni Holy Spirit. Works. God is always ready to perform miracle in your life. God can do anything. Nung magkasunog, dalawang sunog yon, yung huling sunog, kaya ko ito sinasabi sa inyo ay pwedeng niyong gayanin. Hindi po ito sa patagalan ng taon ng pagiging born again. Ito po ay paayusan ng relasyon sa Diyos. Kung seryoso ka sa relasyon mo, seryoso ka sa pakikinig,
Seryoso ka na tanggapin ang pangako ng Diyos. Higit na seryoso si Lord na gawang ka ng himala. Palakpakan natin ang Diyos. Simple lang ang panalangin ko nung nasusunog ang tindahan. Bakit simple? Ay ako po ay babagong born again. Ang sabi ko sa inyo, hindi yan sa patagalan ng dalo. Yan po ay ipapaalala ni Holy Spirit ang salita ng Diyos na sa isip mo. Panginoong Diyos, kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung gumagawa kayo ng himala, nung gagawa kayo ng himala ngayong gabi, nasusunog ang palengke. Ililigtas nyo ang bigas ng magulang ko, bigas ng kapatid ko at bigas ko. Ililigtas nyo sa magnanakaw, ililigtas nyo sa sunog. Naganap, kapatid. Sunog, 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 giba, giba. Ang akin po'y nakatulay. Ginawa ng Diyos ng himala. Ang sabi ng dumadaan ay si Virgin Mary ang nakadipa dito. Sabi ko, sorry po, ako po'y born again. Si Blessed Mary po ay tao na namatay na. Wala pong magagawa na ito ay bantayan dahil siya ay patay na. At siya'y naroon sa langit. Ang naririto po na nag-ingat ng aking tindahan na may simula na ng apoy ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos ng himala. Ang alam nila at ang gusto pa rin parangalan ay ang namatay na tao na may pangailangan rin naman sa Panginoon Diyos. Ano lang, simple lang ang sinabi ko, kayo ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Kung gumagawa kayo ng himala noon, gagawa kayo ng himala ngayong gabi. At ngayon din, yung panalangin ay dinideklara ko, kung gumagawa ng himala noon si Lord, gagawang ka ng himala ngayong araw nito. Tayo tumayo, awitan natin ang Panginoon. Walang imposible sa Lord. Walang mahirap sa Kanya. Always speak the language of faith. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ang hinihintay ni Lord ay ang salitang punong-puno ng pananampalataya. Kung alam mo na ang iyong sasabihin ay walang pananampalataya, keep your mouth shut. Sabi mo sa iyong katabi, keep your mouth shut. Kung ang lalabas sa iyo ay salitang walang pananampalataya, itikong mo na lang ang iyong bibig. Sapagkat ang pangako ng Diyos, in all His promises, it is always yes and amen. Palakpakan natin si Lord. Unahin muna natin yung walang imposible and then sundan natin yung we need a miracle. Okay? Alin kayang maganda? Yung we need o are? We need. And then bago ito. Yun na lang. We need. We need. Kinanta po namin yung kanina. Sino nangangailangan ng himala? Ito pong ating aawitin ay panalangin paawit. Ito'y panalangin pero paawit. Seryosohin natin. Ito'y address kay Jesus. Are you ready? Sinong may pangangailangan kay Lord? Lahat tayo. The same God tomorrow, help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be
ang nagpadilat ng mga mata ng bulag. Kayo ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. Kayo ang nagmultiply ng tinapay upang makakain ng lahat. Kayo ang aming great multiplier. Kayo ang aming great, great God. Walang bagay na mahirap sa'yo. You are at work in our lives. You are the miracle worker, O God, God of impossible. Salamat, Panginoon. Hindi namin mabibilang ang himalang gagawin mo from this day on forward sa buhay ng bawat isa. Himala, Panginoon, ng magandang kalusugan. Himala sa large and small intestine, sa lahat ng mga organs. Panginoon, himala na mag-normalize ang mga cholesterol, creatinine, ang sugar. Himala, Panginoon, hallelujah, na mga bukol ay patuloy na malusaw in Jesus' name. Bukol na nasa kidney, saan mang part, sa ovary, sa breast, ang lahat ng yan ay magmatunaw at gumaling. Ano mang kailangan ng iyong mga anak, ito man ay panalangin sa mga anak sa abroad. Panalangin, Panginoon, sa sitwasyon. Naroroon ka, Panginoong Diyos. Tungkulin mo bilang aming Ama na kami ingatan, iligtas, ibigin at pagpalain. Salamat sa tuloy-tuloy na himala na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. You get the glory, Lord, in the healing, sa kagalingan, Panginoon, na iyong patuloy na ipararanas. Kayo, Lord, ang maparangalan. Kung saan kayo mapaparangalan, Lord, magaganap. Salamat, we have the language of faith. Salamat, hallelujah, that miracle is always possible. My miracle is always possible. The miracle of everyone is always possible. Miracle ng mga nasa online is always possible dahil walang mahirap sa iyo. Tanggapin mo, Lord, ang mataas ng papuri, unstoppable highest praises, glory, honor, power, and thanksgiving for the unstoppable miracle na mararanasan namin beginning today in Jesus' name. Amen. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, dahil nananalig ka for the unstoppable miracle,